Past District Governor Rodante Ramos Bico and Lady PDG Wenny Bico, to our District Governor-elect Apolinario Cortez, First Vice Governor-elect Imelda F. Penchera, to our Global Membership Team Coordinator and Past District Governor Toby Antiporda, Leadership Coordinator, Past District Governor Susan Rosana R. Santillana, and Leo District Chairperson and Extension Awardee for this new club, Lion Cecilia Baron Asper. To all members of the District Cabinet, to all fellow Lions of different clubs, to our Leo District and multiple district officers, and most especially to the officers and members of the Cavite City Lions Club, the Cavite City Leo Lions Club, and their Leo clubs and Cub clubs. Isang pagbati po ng magandang gabi sa ating lahat. Good evening. I take special pleasure at being able to speak before you all tonight on the occasion of the 54th Charter Anniversary and 55th induction ceremonies of the Cavite City Lions Club. Tonight becomes a double celebration because we also welcome into our district one of the newest Lions clubs to be chartered and the first Leo Lions Club chartered this entire Lion year in the entire multiple District 301 Philippines. That is the Cavite City Leo Lions Club. Many other Lions clubs around our district and the world can look to the example of the Cavite City Lions Club. You take your involvement with our organization very seriously. You have your Lions Club where all our respected and senior and seasoned leaders are. You have had your Alpha and Omega Leo clubs where you bring up your children through their different ages. You have also established the first Cub Club. A Cub Club is for those who are below 12 years old. And now we witness also the chartering of the first ever Leo Lions Club for this Lion Year. Truly, family involvement is the defining characteristic of your Lions and Leo Lion members. The more that we bring our family to organizations such as this, ensures continuity, improves succession, and makes our guarantee that we have a future in this city of yours. When our families are involved, they not only know more about what we do as Lions, hindi lang for the boys, hindi lang atin-atin lang. It is open. It is family-friendly. And therefore, appealing to all ages, to all genders, to everyone from different backgrounds and beliefs. As members of the world's largest service club organization, we take pride in being the biggest with 1.4 million members worldwide, all volunteers of men and women from 200 countries and geographic areas. But here in Cavite City in the Philippines, we see tradition and the youth meeting. Nagkikita po ang ating kinagisnan, ang ating nakaraan, at ang ating hinaharap. Saan pa po ba nakakakita ng ganitong pagkakataon sa panahon natin ngayon? Bibihira po siguro. Kung kaya, at siguro mungkahi natin sa ating mga iba pang mga Lions Club sa ating distrito, natularan ang ehemplo ng Cavite City Lions Club. Simulan natin isama. Simulan natin maging kabahagi
ang ating asawa, mga anak, magulang, pinsan, kamag-anak, mga kakilala at kaibigan upang lalong lumakas ang hanay natin sa pagserbisyo. Alam naman po halos ng ating buong distrito, tayo ay nasa gitna ng isang matinding kampanya. Isang kampanyang umabot sa 1.5 million members ang ating samahan sa buong mundo. At itinatawag po tayong lahat ng ating mga tungkulin bilang mga member na sa laki at lawak ng ating kinasasakupan sa ating District 301A2, dapat tayo'y maghanap ng kaparaanan upang tayo ay dumami. Magtatayo tayo ng mga bagong Lions Club sa mga bayan at kanayunan na wala pang club. Ang ating mga kasalukuyang Lions Club ay dapat maghikayat ng kanilang mga panibagong miyembro. At higit sa lahat, kapag naman tayo na ay mayroong mga bagong miyembro, aalagaan natin at sisikapin natin na ma-enjoy po nila ang kanilang pagiging bahagi ng ating samahan. Isa po sa nakagugulat na kwento na lumabas mula sa ating nagtapos na OSEAL Forum sa Pattaya, Thailand noong November, ang ibinahaging istorya ng ating International President Fabricio Oliveira na sa pagtatapos ng nakaraan na Lion Year 2023-2024, ang mga Lions Club sa buong mundo ay nagdagdag po ng 230,000 members. Ang dami po, hindi ba? Ngunit at subalit, nang natapos ang taon na iyan, June 30, 2024, worldwide, ang nawala pong members ay 220,000 members. Kung sa ating pagsusumikap, sa ating pagtutulungan, dumarami nga ang ating nayayaya. Pero sa kabaliktaran naman, ay nawawala din ang ganong halos bilang din. Parang may problema. At yun na nga ho siguro ang hamon sa ating mga pinuno, sa ating mga club leader, at sa lahat ng ating mga leon. Isang payak at simpleng tanong: ang inyo po bang mga miyembro ay nag-e-enjoy ba sa pagiging leon? Sila ba ay ginaganahan mag-attend ng mga meeting, ng mga proyekto upang sila ay manatiling mga member para sa isa pang semestre, para sa isa pang taon? At siguro hamon na rin sa ating mga susunod na pinuno. Kung sa taon na ito at sa taong nakaraan, maganda ang arangkada at takbo ng ating distrito sa paghikayat ng mga bagong member, iyan ba ay mga miyembrong pang matagalan? Lahat ito ay dapat ating palaisipan. We cannot be content with Lion members for the moment or just for now. O di man ho kaya ang mga tatango dahil kaharap lamang. Dapat maunawaan ng ating mga kasamahan that to answer the call and invitation to become a Lion member is a lifelong decision. In fact, I would argue it is a vocation. A vocation that answers the needs of those in need. A call to join in an organization bigger than anyone can do individually. At lagi ko naman ipinagmamalaki na dito sa Cavite City Lions Club, isa sa natatanging serbisyo ng ating distrito sa ating global cause ng vision ay dahil sa inyong isang member na aking sandigan sa maraming bagay, walang iba kung
kung hindi si District Chairperson Cynthia P. Abellar. Katuwang ang ating napakasipag na member din, Lion Dr. James Koshuming. Pinagpapaguran po ng ating District Chairperson Cynthia ang pagbigay ng serbisyong paningin sa mga nangangailangan, hindi lamang dito ho sa lungsod ng Cavite o kaya sa lungsod ng Dasmariñas kung saan ang klinika, kung hindi sa napakaraming mayroong mga problema sa paningin. Bumabalik at bumabalik po sa ating simpleng mithiin ang proyektong hawak po ng ating District Chairperson Cynthia. 100 years ago, in 1925, the guest speaker of the Lions International Convention was a blind advocate in the name of Helen Keller. At doon po sa kanyang talumpati, hinimok niya at hinamon ang mga Lions noong araw na iyon. Sa inyong mga pagkawang gawa, hindi man ho kaya ang mga Lion members ay Knights of the Blind. 100 years later, isang buong siglo, ngayong 2025, heto po tayo at ang District 301A2 ang namamayagpag at namumuna sa pagbigay ng serbisyo hindi lamang sa vision ng ating cataract screening and operations, kung hindi sa Sight for Kids at marami pang iba. Bigyan naman natin ng palakpakan ang ating mission. Ito po ay isang gabi hindi lamang ng parangal, kung hindi ng pasasalamat. Hindi po pasasalamat ng club sa aming mga nandito, kundi pasasalamat ng distrito sa Cavite City Lions Club. Ang maglingkod at ibigay ang buhay natin sa ating samahan ay hindi po biro. Kung kaya't kuminsan, para bang nakagagaan ng loob na malaman, natatandaan pala ng Lions International, ako na pala ay miyembro ng 10 taon, 20 na taon, 30 na taon, 40 na taon, o di man ho kaya, parang si Kapiping Abellar na 54 years na pong Lion member. Hindi po lumalayo sa orientation natin nang tayo ay nagsimula bilang Lion ang ating napakagandang Lions emblem. Tayo po lahat ay nasa letter L na yan sa gitna. Bakit? Nasa gitna po ng dalawang mukha ng makikisig at malalakas na leon. Dahil ang nasa kaliwa ay tumatanaw sa ating mayamang kasaysayan, habang ang nasa kanan naman ay tumitingin sa isang maliwanag na kinabukasan. Wala pong Lion member, Lions Club o Leo Club na haharapin kung wala pong mga naunang mga Lion member, Leo member noong araw na naghanda ng daan na ito para sa atin. Kaya isa ring pagpugay sa mga kasapi ng Cavite City Lions Club na dekada na po ang ibinigay sa ating samahan. Mabuhay po kayo lahat. Congratulations and thank you for your service. Tumayo po kayo please, ng Cavite City Lions Club. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Salamat po. Ang lakas ating distrito ay hindi po dahil sa mga district officers. Sa katunayan, ang sinasabi ko nga ho, ang mga governor po na tulad namin ay dumarating at lumipas. Pero ang mahalaga, ang bawat Lions Club sa ating distrito ay matatag. Ang bawat Lions Club sa ating distrito ay malakas. At ang bawat Lions Club sa ating distrito ay nananatiling may pag-asa po
sa ating organisasyon. Dahil kapag tayo ay may nakikitang pag-asa, tayo ho ay hindi lilihis, tayo ho ay hindi magmimintis sa ating ginagawa. Yun ho siguro marahil ang ating patnubay sa bagong tayong Cavite City Leo Lions Club. Andyan pa po ba ang ating Pangulo, Aldrin Paulo Fangin? May I ask all the remaining members of the Cavite City Leo Lions Club here to please rise. The Leo Lion members.